nagpapasalamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, sa blessings, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin ngayong araw, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa paggabay, Panginoon, mula sa aming paggising, Panginoon, hanggang sa oras na ito, Panginoon, na kami nakarating, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, O God. Lord, patawarin mo nga po kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na aming nagagawa, O God, na hindi ka lugod-lugod, Panginoon, o hindi ka nais-nais sa iyong harapan, O God. Cleanse our hearts, Panginoon. At ikaw na nga po, Panginoon, na mag-fill, Panginoon, sa aming mga puso, O God, nang kami makapamuhay, Panginoon, ng naayon, Panginoon, sa iyo, O God. And Lord, dinudulog ko, Panginoon, ang aming serbisyo ngayong araw, O God. Lord, ikaw na nga po manguna, Panginoon, magsimula, Panginoon, sa praise and worship, Panginoon, encourager, Panginoon, anointing, Panginoon, ikaw na nga po, Panginoon, na mangusap, Panginoon, ikaw na magbigay, Panginoon, ng salita, Panginoon, sa bawat isa, O God, at ang makita, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, ang hindi ang kanyang kahinaan, O God. Ganon din, Panginoon, sa aming mensahera ngayong araw, O God. Lord, bless your servant, Panginoon. Bless your words, Panginoon, na aming tatanggapin ngayong araw, O God. Ikaw nga po, Panginoon, ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. And we believe, Panginoon, na may miracle, Panginoon, na mangyayari, Panginoon, through your words, Panginoon, sa aming mga maririnig ngayong araw, O God. And Lord, be with us, Panginoon, sa buong serbisyo, Panginoon. Ikaw nga po ang manguna, Panginoon. Ikaw ang mag-fill, Panginoon, na lahat ng na aming mga puso, lahat ng aming mga isipan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan. Ikaw lamang maitaas, Panginoon, dahil ikay karapat dapat, Panginoon. Lord, binabalik na nga po namin sa iyo pinakamataas sa pagpupurit pa sa salamat, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo nga po magbasa po muna, mga kapatid, ng verse na nanggagaling po sa Psalms 42, verse 1 and 2. Sinabi po dito, kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Verse 2 po, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan kaya ako at makikita ang mukha ng Diyos? Mga kapatid, this is the right timing para tayo magpuri, tayo mauhaw sa presensya ng Panginoon. Kaya tayo na nga po magpuri, tayo mag-umpisa at itaas natin ating mga kamay at pumalakpak. Amen. Presensya mo may kalayaan at may kapayapaan, O God. Jesus, hallelujah. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita
makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na nga, sa ganang tumatawa, nananabing na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Lahat ng tagalangit pumalakpak. Hallelujah! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ikaw ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, O God. Langit nga nadarama, O God. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin.
your name, O God. Tanggapin mo, Diyos, ang aming mga papuri, ang aming mga pasasalamat, ang aming palakpakan, O God. O Diyos, Ikaw ay aming sasambahin, Panginoon. Ikaw ay aming pupurihin, O Diyos, sa aming mga awitin, O Lord. Oh, we glorify your name, O God. Tunay nga na Ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na dakila, Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon, magpakailanman, O God. Yes, O God. Oh, hallelujah. Glorify your name, O God. Tanggapin mo, Diyos, O God, ang aming mga buhay, Panginoon, bilang handog na buhay, O Diyos. Oh, hallelujah. Church, itong araw na to ay araw ng ating Panginoon. And He deserves to be praised and He deserves to be worshipped. And if you worship Him, according to the Bible, we must worship Him in spirit and in truth. God deserves the highest praises. Buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo walang hanggan. Walang hanggan, Katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. walang hanggan, Yes, O God. katapatan Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian,
kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit-higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sigaw mo ang siyang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Yes, O God. Digin mo, Panginoon, ang aming mga tinig, ang aming mga pagpupuri. Yes, O Lord. Church, this is the moment na kung saan we can lift up the name of Jesus. Itataas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang Diyos na gumigising sa iyo every morning to give you strength. Ang Diyos na nagpapala sa iyo. Ang Diyos na nag-iingat sa iyo. Ang Diyos na nagliligtas sa iglesyang ito. He deserved to be worshipped. He deserved to be lifted up on high. His name is Jesus. Come on, church, open your mouth. Lift His name. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, we glorify Your name. Yes, oh God. Oh, we lift Your name, oh Jesus. You deserve to be praised, Panginoon, oh God. You are a miracle-working God, Panginoon. Right now, oh Lord, let Your Spirit flow in this place, oh Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na kumilos ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. I speak blessing, I speak deliverance, oh God. I speak healing in this church right now, oh God. Oh God, hallelujah. Oh, hallelujah. You are one true God, oh God. Sa iyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Church, ano yung unang pagpapalang na-receive mo sa umagang ito nang ikaw ay namagising? It is your breath. It is your strength. So right now,
yung kalakasan na yon na natanggap mo sa umagang ito, use it to glorify God. Use it to praise Him. Use it to worship Him. Huwag mong hahayaan na lilipas ang oras na to na hindi mo mapupuri ang Diyos. Na hindi mo siya maitataas. Yes, oh God. Taas ka namin, Panginoon. Yes, oh Jesus. Oh, we glorify your name. Come on, church. Feel the movement of the Holy Spirit. Ask Him to work through you, to fill your heart with His presence. Oh, hallelujah. Yes, oh, Jesus. You deserve, oh God, to be lifted up on high. Here we are, oh God, in front of you, oh God. We humble ourselves, oh Jesus, and we want you to be lifted up, oh God. Sa puso ko itataas kita. Itataas ka namin, Panginoon. Itataas kita. Lift up your hands, church. Itataas kita. If you really want to glorify the name of the Lord right now, give Him the praises that He deserves. In spirit and truth. Puso ko Yes, oh God. itataas kita. Tataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Itataas ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Wala nang ibang nagmamayari ng aming mga puso, O God, kundi Ikaw lamang, O God. Our hearts is your temple, O God. Our hearts is your altar, O Jesus. We lift up your name, O God. Come on, church. Itaas natin ang ating Panginoon right now. Itataas kita. Itataas ka namin, O God. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, Open your mouth. Purihin mo, Panginoon, with your own words. Purihin mo siya, sambahin mo siya. Yung mga salitang nagkagaling sa iyong puso, yung mga salitang nagmumula sa iyong kaibuturan. Oh yes, oh God. Karapat-dapat siyang tumanggap, karapat-dapat siyang maitaas sa umagang ito. sa puso ko, itataas kita. Church, I want to speak to you heart to heart. If you think nakarapat-dapat mong sambahin ng Panginoon, why not giving everything that you have? Why not giving all your strength? Why not giving Him what He gave you? He gave you this life. He gave you your salvation. Don't you think that you deserve? Yes, oh God. Oh, hallelujah, oh God. Oh, we glorify your name, oh Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, oh God. Nawa, Panginoon, oh, naabot namin, oh God, ang iyong paanan, oh Diyos.
Nawa, Panginoon, napangitin namin ng iyong puso sa aming mga pagpupuri, sa aming pagsamba, O Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, we want to offer our lives, our hearts, O Jesus. Alam namin, Panginoon, O God, na wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Wala rin po kaming maibibigay sa iyo na wala ka, Panginoon. But Lord, we can give our lives as a living testimony, as a living sacrifice, O Jesus. Lord, we thank you, God, for salvation, O God. We thank you for all the blessings that you've given us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin sa bawat araw na lumilipas, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kahit kami nagkukulang, nananatili kang tapat, O Diyos. Nananatili kang dakila, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago mula noon, Panginoon. Kung paano mo pinakitang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa mga nauna sa amin, O Lord, you still do it, O God. Salamat, Panginoon, O God, kahit hindi po kami deserving, but Lord, because of your love, O God, you gave your only Son. Salamat, Panginoon, O God. We are saved because of your grace, Panginoon. We are living because of your grace, Panginoon. Wala po kaming may pagmamalaki, Panginoon. Wala po kaming kayang ipagmalaki sa iyo, Diyos. Ang kaya lang namin gawin, Panginoon, ay itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Sambahin ka at purihin ka, Panginoon. Lord. Ang kaya lang namin gawin, Panginoon, is to offer our lives to you, Jesus. So right now, God, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, Panginoon, O Lord. Dahil ikaw ay karapat-dapat, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, we glorify your name. Oh, we glorify your name, oh Jesus. Oh. Madakila ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan, oh God. Salamat, oh Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoong Jesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sino po ang nagagalak, mga kapatid, na magpuri sa Panginoon Diyos? Hallelujah. Tuloy na na-feel natin yung presence ng ating Panginoon Diyos dito sa lugar na ito. Amen. And narito po ako upang mag-encourage sa inyo. Actually, hindi ko na kailangan kasi alam ko na meron kayong, bawat isa ay merong puso mapagbigay. Amen. Hallelujah. So, are you ready to hear the words of God? Amen. Sabi dito according to James chapter 1:17, God owns everything because He is the Creator. Amen? Maker and giver of all things. So, when we give, mga kapatid, we merely giving back a portion of what belongs to God anyway, di ba? So, lahat ng mga bagay, lahat ng tinatamasa natin, mga kapatid, ay nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Amen? When we give generously and sacrificially, it is not because God needs anything, mga kapatid, but because we want to show our love for Him. Giving is an expression of obedience, gratitude, and trust. Amen? Ito ay pagpapakita ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Amen? Ito ay pagpapakita ng pagmamahal natin. Di ba sinabi ng ating Panginoon Diyos na ibigin natin ang ating kapwa. Amen? Tulungan natin na, actually, alam niyo mga kapatid, throughout the Bible,
2,000 times na sinabi doon, binanggit doon na to help each other, to give to the poor, magbigay sa mga nangangailangan, which emphasize the importance of giving, mga kapatid. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Pero ulit-ulit niya na binabanggit na tulungan mo ang iyong kapwa. Amen. Gawin mo ito bilang pag-aalala mo sa akin. Amen. Hallelujah. So, napakahalaga mga kapatid ang pagbibigay. Amen. Napakahalaga ang meron tayong open hands o open heart to give to the needs, mga kapatid. Amen. Kanina habang nagpa-practice kami, ang worship team na naputulan ng guitar string si Brother Kent. Amen. Kaya pa niyang i-play yung guitar pero merong kulang na isang string. Hindi na siya harmonious. Hindi na magandang pakinggan, mga kapatid. Diba? Ganon din ang buhay ng isang Kristiyano. Kung ikaw ay lumalago sa pananalangin, kung ikaw ay lumalago sa pagbabasa ng Bible, kung ikaw ay dumadalo sa mga fellowship, pero sablay ka pagdating sa pagbibigay, hindi rin harmonious, mga kapatid, di ba? Kinakailangan lumalago tayo sa pagbibigay, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, and everything, mga kapatid. We need to grow. Amen. So, and sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, I encourage each and everyone, mga kapatid, na kung tayo magbibigay sa ngayon, mga kapatid, amen, huwag natin basta hugutin sa ating mga bulsa, kundi hugutin natin sa ating mga puso. So, yun lamang po, mga kapatid, and to God be all the glory. Encourage each and everyone to stand up and let us pray for the offerings and tithes and offering that ating malilikom. Hallelujah. We praise you and we glorify you, Lord God. Hallelujah. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa pag-encourage about isa, Panginoon Diyos, na magkaroon ng bukas na puso sa pagbibigay. Dahil ito ay kinakailangan namin, Panginoon Diyos, na gawin bilang pagpapakita ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoon Diyos, bilang isang responsibilidad ng isang tunay na tagapaglingkod mo, Panginoon Diyos. Nais namin dalangin, Panginoon Diyos, na bawat salapi na malilikom ng bawat isa, Panginoon Diyos, ay magamit sa ikalalago ng iyong gawain, Panginoon Diyos. Magamit lamang sa iyong ikatataguyod ng iyong iglesia, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa bawat isa, Panginoon Diyos, na magbibigay. Salamat sa mga source of our income, Panginoon Diyos. Patuloy mo pagpalain ng bawat isa, spiritually, mentally, physically, and spiritually, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama. We give you praise. We give you back all the glory in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Shadow covers me, your promise of love. When my heart is safely undone, speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone.
Lord to God. Praise the living God. Hallelujah. Are you blessed today? Good morning to everyone. And we are here again. A blessed Sunday na tayo po ay pinagsama-sama ng ating Panginoon. And welcome, brother, as a newcomer. And may the Lord bless you. And brothers and sisters, this is the amazing day. And every Sunday we have only one day to be together. So let us enjoy the presence of God. Amen. Sa ating pong online, kami rin po ay bumabati sa inyo. Just stay tuned. And God bless you as God blessing us here on site. May we all stand, please, and let us welcome the presence of the Holy Spirit as we come to listen to His Word. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, o Diyos na mabuti at matapat, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit. Nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mo na aming tinanggap, lahat, O God, ng mga answered prayer, lahat, Panginoon, Diyos, ng mga provision, all your provision, O Lord God, all the answered prayer, healing, O Lord Jesus, the restoration, O God, hallelujah, the strength, O God, you have given us. Lord, we thank you for you are always there for us, Lord. We thank you, O Lord Jesus, because, O Father, without you we can do nothing. Holy Spirit, we pray, O God, that may you search the heart of each and every one of us, O God. Cleanse our mind, our heart, O Lord Jesus, as we come to listen to your word, O Lord God, today. Open our spiritual ears, that everyone may listen to your word will be blessed, O God. Father, we commit our day to you, our heart, O Lord Jesus. Have your way, Father. Change our life, O Lord Jesus, and help us to live a life holy as you want us to be, O God. Father, into your hands, O Lord Jesus, we commit this moment. Holy Spirit, have your way. Father, I submit myself to you. I'm just your servant. I am nothing without you. And I ask you, Holy Spirit, your anointing, your guidance, oh God. Anoint my lips that only I will speak, oh God, according to your will. Lord, we thank you and we bless you, Lord Jesus. And the authority you have given us, anything and every works of the devil, by the power and authority that God has given to us, we rebuke and we destroy all the works of darkness. Every advanced party and every works of the enemy, we cancel all the plans. Every monitoring spirit send, we cancel and we command it to go out to go out now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, let the peace, let your presence, oh God, flood this place, Lord. Hallelujah. Let there be breakthrough, restoration, revival of our spirit, oh Lord God, today, as we come to listen to your word. Father, we committed everything to you, oh God. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Praise God. Hallelujah. So praise the name of Jesus. Sa oras na ito, mga kapatid, today, we will continue to study the epistle of James. We already finished the part of 1, and 2, 3, and now we are in part 4. We will talk about the power of the tongue. Hallelujah. Sabihin nyo nga po, power of the tongue.
every day we are using it, whether we like it or not. The tongue is always on the move. Amen? So today ang ating pong text is James chapter 3 verse 1 to 12. In our study of the Epistle James, we come to the third chapter. We come to the third chapter. We find verses 1 and 2. There's a warning against too many becoming teacher. What ay ibig sabihin? Marami po kasi ang mga nagangad na maging teacher. But to be a teacher in a church, or it is the Lord who is appointing people to teach the Word of God. Amen? It is the Lord is giving us the gift. So there is a warning that we will talk about. And verse 3 to 12, there's a discourse on the untamable tongue. Untamable tongue, a tongue that uncontrolled. Why it is very important to talk about the tongue. Because there is power on the tongue. There is power on our words. In a time whereby verbal abuse is often epidemic and where self-proclaimed teachers engage in all sorts of heated religious discussion, there is much we can learn from this passage. Amen? So let us continue, mga kapatid. There's a warning. Let us see the verse 1 and 2. It says here, please translate in English to our guest. Mga kapatid, sabi niya, sa ating pang verse 2, sabi niya, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mabigat kaysa iba. Amen? Excuse me. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. So dito mga kapatid, bakit may mga bagay na sinasabi si Apostol Pablo dito sa kanyang pagtuturo sa Apostol Santiago? Let not many of you become teachers. Why should not become teachers? Because teachers shall receive a stricter judgment. Ang lahat ng mga tagapagturo, kapag tayo ay nagtuturo na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay mananagot tayo. Ang pag sinabing tagapagturo, included din po dito ang mga magulang kung paano nila turuan ang kanilang mga anak. Amen? So maraming kaparaanan, pero ito'y tumatalakay siya mga kapatid sa pagtuturo sa salita ng Panginoon. A Bible teacher takes upon himself the responsibility of teaching and training others in the way of the Lord. He teaches the lost way of salvation. And hallelujah, Jesus. And He teaches the saved how to grow in grace, how to live in the Christian life. Hallelujah, Jesus. And how to mature in faith. And unless that person has sound biblical understanding in themselves, is matured in faith and is able to share the good news clearly and correctly, they could cause others to stumble, to be led astray. It is therefore not surprising that we read this caution from James. Let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such, we will incur a strict judgment. So we have lead people to truth, but we just as easy lead from error. Kung gaano tayo madaling magturo sa ikabubuti ng mga tao, kasi ang mga tagapagturo, ang mga teachers na inilagay ng Panginoon, sila yung inanoint ng Panginoon upang turuan ang iglesia, ang mga kapatiran na lumagong espiritual. Sila yung inanoint, sila
upang sila ay mag-aral, upang sila ay magturo ng kung paano ang ikalalago ang daan tungo sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, igalang natin ang ating mga teachers. Amen? Kasi they are studying, they don't just teach their own way. Lalo na sa ating iglesia, may mga inappoint ang Panginoon, may mga na siyang nagtuturo sa atin sa ating mga Bible study. So once again, I inform you mga kapatid that we have Bible study every Monday to Friday. We can lead people to the truth, but we just as easily lead them to error. Kaya mag-iingat po tayo. The discourse of the untamable tongue, let's talk about. Hihimayin po natin. We will talk about 3 to 4. Dito po yung illustration of a bit and rudder. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin na mapabaling saan man natin naisin. Gayon din naman ang barko, kahit ito'y napakalaki, ay itinutulak ng malakas na hangin na ibabaling ito'y saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakalait na timon. Mga kapatid, ito ay inihahalin tulad kasi we are talking about the power of the tongue. Kaya inihahalin tulad, ang ating dila ay katulad ng isang timon ng barko. Dito mga kapatid, meron tayong makikita na sapagkat itong illustration na ito mga kapatid na tinutukoy dito ay katulad mga kapatid ng kabayo. Ang kabayo mga kapatid, hindi mo yan, upang mapasunod mo yan nang nakasakay sa kanya, kailangan niya na lagyan ng renda, ng rudder. A bit control a horse. Upang kung saan mo siya, kung gusto mo siyang patakbuhin sa pamamagitan ng renda. Ikaw yung amo na nakasakay sa kanya, subalit hindi niya madesisyonan kung saan siya pupunta. Napakabuti sana kung ang ating dila ay katulad ng pagkontrol sa ating dila. Nakita natin, ang buti pa sabi niya, ang horse ay pag nilagyan mo siya na sa boka, yung anong tawag doon? Yung control na yon ay pwede mo siyang palikuin. Pwede siya mas malaki pa siya sa'yo, subalit nakukontrol kung saan siya pupunta. Amen? Ganon din mga kapatid, a rudder control the ship. Nakita natin mga kapatid, isang timon ng isang napakalaking barko. Napaka-importante ang timon sapagkat yan mga kapatid, ang siyang kumokontrol kung papaano, kung saan pupunta. Dito mga kapatid, sa isang napakalaking barko, kinakailangan na merong timon. Hindi aandar ang malaking barko, lalo na yung mga barko na nung sinaunang panahon. Napaka-importante ang timon. Sapagkat dyan, parang yan yung manibela ng barko na kung saan mo papupuntahin, iikot mo siya. Kung dediretso, kung liliko siya, kung saan siya pupunta, ang pinakamalaking barko ay kayang pasunodin ng isang timon. Kaya yun ay isa na inihalin tulad. Ganon din mga kapatid, sino na ang nakakita ng 10-wheeler? Ang 10-wheeler is napakalaki, isa lang ang may control ng kanyang pupuntahan. Ang 10-wheeler driver, just small na yung kanyang manibela. Hindi ba? Pupunta siya kahit saan. Kahit na gaano pa kalaki, mas malaki pa sa isang bahay. Basta't merong nakaupo doon at merong manibela, yung manibelang yun doon ang control. Kaya mga kapatid, so our tongue controls the body. Our tongue controls the body. If you speak a lie, you won't be long before you find yourself living a lie. Kapag ikaw ay nagsisinungaling, ikaw ay mamumuhay sa kasinungalingan ng mundong ito. If you speak suggestively in an immoral manner, if you won't be long before you begin acting immoral. Nakita niyo mga kapatid, nasa ating dila, dahil may kapangyarihan ng dilang ito. Nakikita niyo kung paano
sa mga bawat leaders. Kaya napakalaki ang nagagawa ng dila na ito. Kaya ito ang itinuturo ni Apostle James. Kaya hindi tayo makaalis-alis sa epistle na ito hanggat hindi natin matapos sapagkat narito ang pagtuturo sa mga Kristiyano na napaka-importante. The power of the tongue to direct easily applied to the danger of teaching. Hallelujah. He can easily direct the congregation in an uplifting way or just easily direct the congregation in a discouraging way. So ang ating mga dila ay napaka-powerful mga kapatid. Ito ay humihiwa sa puso ng tao kapag ito mga kapatid ay kapag tayo nakakapagsalita o kahit ikaw nakakarinig. Pagsalitain ka ng bagay na hindi mo ginawa na with strong and powerfully na pananalita against you, hindi ba parang nahihiwa ang iyong puso? Should not be power to direct via the tongue, humble those who teach and caution the spiritual immature. Hallelujah. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid. Papansinin natin kung ano ang itinuturo ng James. Napaka-importante mga kapatid. Illustration of a little fire sa verse 5 to 6. Sabi niya sa verse 5 hanggang 6, sabi niya, ganyan din ang dila ng tao. Hallelujah. Maliit na bahagi lamang ang katawan, ngunit napakalaki ang mga pinagyayabang. Isipin na lang ninyo kung paano napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Hallelujah. A small fire can easily cause great destruction. Sino po ang nakakita nung nagkaroon ng sunog sa Ibiza? Nagmula lang po sa maliit na pagsisiga. Hanggang ito ay kumalat at halos isang bundok, dalawang bundok, how many kilometers that from the small spark of the fire ay kinain niya ang malawak na forest. Hallelujah. So it is with the tongue. Loose tongue can ruin one's reputation. Kapag hindi tayo nag-iingat ang salita, ang ating dila ay nakasasakit. Tignan natin ang illustration. Tignan niyo yung apoy. Kung paano nasa maliit na napakaliit na apoy, na siga, kapag kasinindihan mo. Because there are many dried leaves in the forest. And just one spark, it will burn the whole forest. It just like our tongue. Amen? Kaya napaka-importante na makita natin ang kahalagahan ng ating dila, ang ating mga salita. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga mananampalataya. Nais ng Panginoon na maiwasto ang ating buhay sa lahat ng aspeto. Natalakay natin mong nakaraan dahil hindi natin ito matatapos hanggang August, ang Epistle of James. Dahil maraming itinuturo. Katulad, halimbawa mga kapatid, yung nakaraan tayo dun sa mga pagsubok. Nandito naman tayo sa correction. Sapagkat ito mga kapatid ay napaka-importante. Kapag hindi tayo maingat, ang bagay na ito ang magdadala sa atin sa impyerno. Kaya nais ng Panginoon na tayo ay maging maingat. Tongue has no bones. But it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Hallelujah. The tongue, walang buto ang tongue. Wala itong buto, walang patigas. Subalit, napakalakas niya na pwedeng manira at tusukin, sirain, na-discourage ang tao. Kaya anong sabi doon? Na kailangan nating maging maingat sa lahat ng ating pananalita. Say to your neighbor, take care of your tongue. Hallelujah. Kailangan nating ingatan ang ating mga dila. It can also
also destroy churches, families, friendship. Not only in the church, not only your life that can destroy this small tongue, but it destroy churches. It destroy families. It destroy friendship. Galatians chapter 5 verse 15. Sabi po niya din, ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang para mga hayop, mag-iingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Ito ay isang babala, ito ay isang bagay na nais ng Panginoon na ituro sa atin, na ang Galatians na ito. Nais tayong ituwid, na huwag tayong magsakmalan. Ibig sabihin, backbiting, yung nagsisiraan sa likod. Mas magandang kausap sa harap, subalit pagtalikuran na, mga kapatid, we are just talking the truth here. I don't want to hurt anyone, but we must have that receptive heart to hear the word of God. Wag tayo na magsisiraan. Tayo ay isang katawan na si Jesus ang ulo. Pag siniraan mo ang iyong kapatid, siniraan mo ang sarili mo. Why? Because you belong to the body. Maybe you are not the hands, but you are the foot. What it may hurt the hands will hurt the foot. Hallelujah. Praise the living God. The difficulty of taming the tongue, verse 7. 7 to 12. Hallelujah. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. What a blessing that we can control all the kinds of animals. Hallelujah. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Wow. Very strong. Lahat ng uri ng ibon at ng hayop ay lumalakad, gumagapang, o nakatira sa tubig, sa kanyang ay kayang paumuin ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ang dila ay sinungaling. Ito ay kasamaang hindi mapipigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Hallelujah. Despite being able to tame wild animals, man is unable to tame the tongue. Sometimes we have power to control everything, but a man cannot be able to control his tongue. Where there is power there is power of death and life under the tongue. It is unruly evil. It is full of deadly poison. Why deadly poison? Because when you speak against your neighbors, you may hurt them, you may kill them by your words, or you may be strengthen them. It is true that no man by himself can tame the tongue. Hallelujah. Praise the living God. But with God's help, we can tame. It is David prayed in Psalms chapter 14, verse 141. Chapter 114, verse 3. Sabi niya doon, set guard over my mouth, O Lord. Keep watch over the door of my lips. Sabi niya, nakita natin kung papaano na siya, nanalangin siya. Alam niya na naglilip yung lips niya, yung kanyang dila. Nag-iiskapar. Sabi niya po sa number 2, sabi niya, and with God's help, we must tame it. Ephesians chapter 2, verse 29. Do not let unwholesome talk come out of your mouth. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya. Hallelujah. Please be stable with your kaaya-aya at kapakipakinabang, sabi niya,
I'm lost. In Tagalog, please. Sabi niya, do not let your unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs. That is may benefits those who listen. Kaya pag-ingatan natin na magsalita. Lahat tayo, even myself, there's no exemption because we are human. We are still here. Without the help of God, we cannot be able to live a life holy. We need God to control us. Like David, he prayed to God that, Lord, help me. Are you asking the help of God to control your tongue? If you cannot be able to control your tongue, give your tongue to God. Lord, take my tongue. Take control of it. Hallelujah. Because it's poisonous. You speak evils all the time. Lalo na yung mga mahilig magsalita, nagmumura mga kapatid, mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Where we are talking bad words against our brethren, against to other people, we are sinning. Amen? And it will not benefit you. Colossians chapter 4 verse 6. Ano ang sabi niya doon? Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Pag-aralan natin, kailangan nating lumago. Kung nakalakihan na natin, kung nasanay na tayo sa mga ganong pananalita, may pag-asa. Nandyan ang Panginoon na siyang magbabago sa atin. Siya yung tangi natin pag-asa dahil alam ng Panginoon na hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Hallelujah. Kaya kung wala tayong magandang sasabihin sa ating kapwa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa lahat ng tao, tame your tongue. Sip your tongue. Learn to sip your tongue, your mouth. As per the example of how difficult it is to tame the tongue, James uses very common, the relevant problem in James chapter 3 verse 9 to 10. Sabi niya po dito, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Totoo nga naman. Every Sunday we are here. We are worshiping the Lord. We are praising the Lord with our tongue, giving Him praise, worshiping Him. And yet after that, when we go home, we are like a lion. A lion, a strong lion that is ready to devour. Sa isang bibig ng gagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari sa mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, kumbaga, iisang lugar, iisa lang, ginagamit natin sa pagpupuri. Pagkatapos gagamitin natin sa pagmumura, panagpagsalita natin ang hindi tama. Ito ang itinuturo ng ating ng passage na ito. Example, blessing God and cursing man. We are very likely to do, especially on Sunday, as I just mentioned. We spend time to worship, blessing God with super talagang todo bigay. Sumasayaw tayo, nagpupuri, tumataas ang kamay. Yun ang kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Pero dapat manatili tayo sa gano'n na pagpupuri hanggang sa umuwi tayo, hanggang sa araw-araw nating pamumuhay. We have to learn to control our tongue. Hindi yung paglabas natin. Katatapos mo lang magsimba, nakita mo, nag-drive ka, kinat ka, nauna siya sa harapan. And then, you speak bad words to the other driver. And you slip your tongue. Hallelujah. Driving home, you might curse men, other drivers to pull you out in the front,
nawawalan tayo ng pasensya agad. Kaya yun ang nais turo ni James, na matuto tayong mag-control ng ating dila. Tayo ay tinuturuan na malaman natin ang mga bagay na kailangan nating ikalalago. Marami pa tayong makikita, mga kapatid. But with the illustration of a spring, a fig tree, and grapevine, James shows the inconsistency of this. James chapter 3, verse 11 to 12, sabi niya po dito, hindi lumalabas sa isang bukalang ng tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi tayo makakapamunga, hindi makakapamunga ang ulibo ng puno ng igos o ang igos ang puno ng ubas at lalong hindi ito bumubukal sa tubig tabang sa bukal na tubig alat. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang tubig alat at saka hindi sila iisa. Iba ang tubig alat galing sa dagat at iba yung tubig tabang. Kaya tignan nyo, yung mga isda na namumuhay sa tubig alat, ilagay mo sa tubig tabang, mamamatay. Amen? Kaya ito ang itinuturo sa atin. What comes forth in a true indication of what is inside, just as Jesus taught in Mark chapter 7, verse 20 to 23. Sabi po dito sa Mark, sabi niya, pagkainggit, paninirang puri, pagyayabang, at kahangalan, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. You see? Lahat ng kayabangan, dito sa verse, itong verse na ito, 23, sabi niya, lahat ng kayabangan, lahat ng masasama nanggagaling yan sa puso. Hallelujah. Kaya nakita natin, mga kapatid, ang lahat ng mga, kasi kung ang puso mo ay malinis, malinis kang manalita. Kapag masama ang puso mo, lahat ng sasabihin mo, masama. Hallelujah. Sabi niya na lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, yung ating mga pananalita ang nagpaparumi sa atin sa harapan ng Panginoon. Sapagkat sa loob ng ating puso ay nagmumulang masasamang isipang nagudyok sa atin upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, magimbot, gumagawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan. Kasi yun ang ninanais ng puso natin. At kung yun masasama ang laman ng puso natin, anong i-expect mo na mabuti sa taong may masamang kalooban? Amen? Hallelujah. Despite all the praises we offer God, it is a curses against men that reveal the true person inside. Hallelujah. Alam nyo, totoo yan. Kaya makikilala mo ang pagkatao ng isang tao kapag nakausap mo siya. Kakakausap, hi, hello. Ay, mom, alam mo, ay, ganyan. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kailangan nating lumago sa ating mga buhay. Sa lahat ng aspeto. Itong napakaliit na dila na walang buto ay pwedeng mag-create ng napakalaking kaguluhan na wasakin ang pamilya, wasakin ang relasyon, wasakin ang pagkakaibigan. Hallelujah, Jesus. Conclusion. Akala nyo, ang bilis natin. I have still 21 minutes, but we are in the conclusion already. Hallelujah. But take note, conclusion is the much larger than the first part. Hallelujah. Praise God. Again, this example of the misuse of tongue should humble and caution of all those who would become teacher. Ipinapailala dito, mga kapatid.
that ang lahat tayo na tagapagturo. Kayong mga magulang, nagtuturo kayo sa mga anak nyo. You have to learn how to be humble in speak and in action. But they should also observe a warning for all of us, whether we teach or not, that we need to seek God's help in controlling our tongue. Amen? Dapat matuto tayo. We have to seek God's help in controlling our tongue. Sabihin mo sa katabi mo, seek God. Without seeking God, you cannot be able to control your tongue. Especially your tongue is very itching, you know? Very itchy. This tongue always want to talk, always want to speak. You cannot control. So you have to buy something that can close your mouth if you cannot control them. Hallelujah. A careless word may kindle strife. A cruel word may wretch a life. You see? If we are not careful, magwawasak ng pamilya, ng buhay, ang mga salita. A bitter word may hate and steal. A brutal word may smite and kill. Nakamamatay ang mga salitang masasakit na tumutusok sa puso. Let us watch this. You can see this, a man who is talking to a child. It's like where he's not touching in the body, but he is destroying the child with the power of his words. Sometimes words hurt more than action. Paano kayo magsalita sa mas nakababata sa inyo? Paano kayo magsalita sa inyong mga anak? Are you cursing them? Ang tanga-tanga mo kasi. Don't speak bad words to your children. Kasi yun ang tatatak sa kanilang isipan. Kung ano yung lagi nilang naririnig, yun ang lagi na magbibigay sa kanila. Yan ang magpapalakas sa kanila. So, when you are talking good things to your children will grow good. Hallelujah. Look at this go back to the word, wag mabilis kasi go back to the other, sa dati please, gusto ko pong yan. Sabi niya, words hurts more than action. Once out, the damage is done. When you speak to the person, you speak the word, you lie, or you just satisfy yourself to revenge. Nagsalita ka na ikasasama ng loob ng isang tao. Tignan nyo, yung mga salita natin ay parang palaso na tumutusok sa puso ng mga taong nakakarinig sa'yo. Dumudugo yung puso nila. Sabi niya, you cannot undo the hurt that you have, and pain that you caused. Pag nakapagsalita tayo ng hindi maganda, laban sa ating kapwa, mahirap hilumin. Nasaktan yung tao. Kaya mag-iingat tayo. Mas mabuti pang mag-iingat tayo dahil pag nakasakit tayo ng ating kapwa, mahirap mong gamutin. Hallelujah. Especially kung mga unbeliever o yung mga anak natin, family natin, we have to be very careful. Marami ang nawawasak na pamilya dahil sa mga misunderstanding. Minsan nga, walang kakwenta-kwentang bagay pinalalaki. Hallelujah. Jesus is a very serious matter. Doko about to control our tongue. Lalo na pagka pinagsabihan ka, mahal mo sa buhay, kasama mo sa buhay, parte ng iyong laman. Pagsasalitain ka ng masasakit na salita. Hindi lamang, kasi mga kapatid, when you speak the word,
when you hear the word of that man that cursing you, there is power. And then it makes the person discouraged. Minsan hindi mo makaya yung power ng salita mo, mananakit ka na. Hindi mo naalala na siya ay asawa mo, kapatid mo, kapatiran. In just one word, you may hit to destroy the people, your friends or your family. How you speak to your wife, men, husbands, how you speak towards your wife, and men, how you speak to your husband. Women, we must not be nagger. We must learn how to humble ourselves and live a life holy by taming our tongue. James teaching us to tame our tongue. Next, sabi niya, they say, action speak louder than words. But sometimes words hurt worse than action. Sabi nila kung ano daw yung ipinapakita mo, action mo, kahit hindi ka nagsasalita. Pero minsan, kahit na magsalita ka, konti lang, pero tumatagos sa puso, tusok, tagos hanggang likod. Yeah? We have to be very careful. Proverbs chapter 18, verse 21. The tongue has the power of life and death. Those who love it will eat its fruits. Ang buhay at kamatayan ay nasa dila, nakasalalay, makikinabang ng bunga nito ang dito'y nagmamahal. Kaya kung ang iyong mga pananalita ay nagbibigay buhay, pakikinabangan mo ang mga salitang magaganda na lumalabas sa iyong bibig. Magkakaroon ng kapayapaan ang mga taong nakakarinig sa iyo. Instead of cursing people, speak the love of God to them. Amen? Teach them to hear the word of God. Let that seed of the word of God will penetrate into their heart so that they may listen to the voice of the Lord. Hallelujah. Not yet. Hallelujah. Dito mga kapatid, sa Matthew chapter 12, verse 34, sabi niya dito, out of the abundance of heart, the mouth speak. Lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsalita ng mabubuting bagay, gayong kayo'y masasama, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. As I have mentioned before, out of the abundance of heart, kung ano yung namamayagpag sa puso mong mga masasama, yun ang lalabas sa bibig mo. Kung ano ang namamayagpag sa puso mo na pagmamahal, pag-ibig, pagpapakumbaba, yun ang lalabas sa iyong bibig. When you have love in your heart, you always talk about the love of God. When you have the word of God, then the word of God is always coming out from your mouth. Hallelujah, Jesus. Praise the living God. Proverbs chapter 16, verse 24. Sabi nga doon, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Wow! Sabi niya, ang kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, yung honey. Matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Hallelujah. Alam niyo kung ano ang ibig sabihin yan? Dito po in the Bible, the honeycomb represents sweetness, abundance, and knowledge that comes from God. God's word. It symbolizes the riches and satisfaction that can be found in living a life aligned with His teaching. Ang Biblia ang pulot-pukyutan na kumakatawan sa tamis
kasaganaan at ang pagpapakain sa nagmumula sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Sinasagisag nito ang kayamanan at kasiyahing makikita sa pamumuhay na ayon sa mga nagtuturo. The Lord wants to help us to build up others with words today. A loving words may heal and bless. If we have a loving words, it may heal those who are sick. If you have a loving word, you are ready to encourage others, especially those who are depressed, those who are in problems. You are ready to encourage them with your loving words that comes from the Lord. And you will bless that person who are listening. So with words you can either bless or curse. Either build up or tear down. We have power in our words. Mga kapatid, napaka-importante na ating matutunang kontrolin ang ating mga dila. Sapagkat dito nagsisimula ang lahat ng mga gawa. Ito ay ginagamit ng kaaway. Kaya unahan mo ang dyablo. Ipagamit mo ang iyong dila sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Shall we all stand? Praise the name of Jesus. Mga kapatid, napakahirap kontrolin ang ating mga dila kung wala ang Panginoon. If we do not have God, Lord in our heart, we cannot be able to speak the goodness of God. So if we are ready, if we want to speak love, a blessing to other people, first you may ask God, because all the blessing, love comes from the Lord. Amen. So today, brothers and sisters, I want to invite you that if you not control your heart, if you cannot control your tongue, the Lord is talking to you now. The Lord wants to speak to your heart. And the Lord wants to say, I want to bless you. And you need to respond. The Lord now is knocking at the door of your heart and saying, I want to bless you. I want to come into your life. And we have something to do. If you really want to have a tame heart, tongue, you need Jesus into your life. I want to ask you, do you want to have this kind of love that comes only from the Lord? If you want to accept Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior, He will come into your life. Brothers and sisters, online and in on-site, the Lord wants to talk to you. He wants to give you life. Not only kind of life, but it's a life eternal. You will remember, if you know Jesus, just as a person who died on the cross, but the significance of that cross is eternal life. Do you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, brother? Yes. Praise God, the Lord knows your heart. So I will lead you in prayer. This prayer is not my prayer, but it's yours. We will just lead you. We will lead, isasamahan natin siya manalangin. When you pray this prayer, you have to pray it aloud so you may hear your prayer. Accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. And the Lord said, then the Lord give you eternal life. Natalie? Okay. So ngayon,
So let us pray. Brothers, can you join us in prayer? Shall we raise our hands, symbolizing that we are humbling ourselves before the Lord? Father, in the name of Jesus, I thank you for your love, for your mercy, for your faithfulness. Thank you for loving me. You died on the cross that I may live a life holy. Thank you, Lord Jesus, for saving my life. Father, thank you. And I ask you, Father, to search my heart and mind. Forgive me from all of my sin, everything that I have done, not pleasing you. Forgive me, God, in the name of Jesus. Lord Jesus, I open my heart for you. May you come in. I accept you as my Lord and Savior. Holy Spirit, be enthroned in my heart. Fill me, guide me, empower me daily so I may learn to live a life according to your will. Thank you, Father, for your love, for this mercy that I have received. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Brothers and sisters, the Lord hear your word. And the Lord knows your heart. And everyone who accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, it is in the Bible that they may have the life eternal. Life eternal you cannot buy anywhere, but only a free gift that you will receive from the Lord Jesus Christ, accepting Him and acknowledging that He died for you, that you may have life eternal. And brothers and sisters, God bless you. And I want to close in prayer. Father, we thank you and we bless your holy name. We thank you, O God, from this book, that the Epistle of James in chapter 3, verse 1 to 12, O Lord God. Continue, Lord God, to teach us your way, that we may walk in your truth. Give us that undivided heart, O Lord Jesus, so we can hide your word. That, Lord Jesus, that your love, O Lord Jesus, will fill our heart, fill us with your power, with your love, O God. As the abundance of the heart, the mouth will speak it, O God. Father, we thank you for your word today. Strengthen us continuously. Empower us, O Lord Jesus. Help us to speak blessing to other people. Help us to speak blessing to everyone, O Lord Jesus. Even to our enemy, for forgiving them, O Lord Jesus, for it is your will. God, thank you. We bless you and we praise you. We magnify your name, O God. Bless each one of us, and Lord, pour out your blessing upon this church, to the whole congregation, online, O God, the Christ the Way of Salvation members, O God, the families, the ministry, the whole church, O God, whether they are absent or are present, O Lord God, at this moment. We just want to lift up to you the whole church, O God, and bless each one of us. Empower us, O Lord Jesus. Let this whole year, this whole week, O Lord God, hallelujah, we will be living in your peace, in your protection, in your blessing, O God, and in your love, O Lord Jesus. That, Lord, help us to grow, that we will live, O God, to live a life that is holy before you. We give you all the praise and glory. Shall we all raise our hands? Everyone who's ready to receive their portion. The Lord is blessing us. Lord, open the gates of heaven and pour out your abundant blessing. Be upon to those who receive, to those who believe, O Lord God. Let them receive their portion. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Oh God, we thank you and we bless you. And Father, we speak the name of Jesus upon our life, upon our family, and our work, in every aspect of our life, Lord. We thank you. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, church. God bless you. See you next week again. And I love you. Bye-bye.